Hello mga ka-aquatics! Sa video pong ito, ibabahagi po namin ang aming kaalaman at experience tungkol sa pagmumolt ng ating mga alagang crayfish. Tara po, samahan niyo po kami. Ano nga po ba ang molting mga ka-aquatics? Ang molting po ay mahalagang proseso sa paglaki ng ating mga crayfish. Ang exoskeleton po ay yung balat mismo ng ating crayfish. Katulad po ito ng mga hipon kapag kumakain kayo. Kapag nag-molt po yung ating mga crayfish, dalawang bagay po ang magbabago sa kanila. Una, yung size nila. At pangalawa, yung magiging kulay ng exoskeleton nila. Ito din po yung panahon na tutubo yung mga naputol nilang sipet at paa. Sa uli po naming video, may pinakita po kaming mga naputulan ng dalawang sipet. Yung iba po, nawalan din ng paa. Ito na po sila ngayon pagtapos nilang mag-molt. Mapapansin nyo po na tumubo na yung mga sipit nila, yun nga lang maliit pa lang. Para mas lalo pa po nating maintindihan kung ano talaga ang molting, dapat po nating malaman na may 4 stages sa pagmomolt ng mga crayfish. Ang unang stage po ay ang tinatawag na pre-molting stage. Ito po yung stage kung saan nagsisimulang kumuha yung crayfish ng calcium mula sa tubig at sa mga kinakain nito, at kumukuha din siya ng calcium from the existing exoskeleton. Isipin nyo na lang po na merong unti-unting nabubuong exoskeleton doon sa ilalim ng existing exoskeleton ng crayfish natin. Sa panahon na to, mapapansin nyo po na parang nangihina o nananamlay yung mga crayfish or kraylings ninyo, tulad ng nakikita nyo sa video. Pero sa totoo lang po, ito yung pinakamahirap na stage malaman kung magmo-molt ba or naghahanda bang mag-molt yung mga crayfish. Ilang beses na po kasi namin na experience na nagmo-molt ang krayling or crayfish habang tinatransfer namin sila papunta sa another pond. Tulad po ng nakikita nyo sa video. Ang susunod na stage po ay tinatawag na molting stage. Ito na po yung aktual na pagpapalit ng lumang exoskeleton ng mga crayfish natin. Ayon po sa aking pagre-research, ito po yung stage kung saan nag-a-absorb ng maraming tubig ang mga kraylings or crayfish. Ito po yung tumutulong para ma-expand yung lumang exoskeleton at makawala sila. Kadalasan po sa malalaking crayfish, mapapansin ninyo na merong parang guhit sa pagitan ng ulo at ng katawan. Mauuna po kasing umangat yung parang helmet ng mga crayfish hanggang sa unti-unti silang makawala, katulad po na makikita nyo sa video. Ang pagmomolt po ng mga crayfish ay nakadepende po sa size nila. Kapag po mas maliit, mas mabilis. Pag habang lumalaki po sila at tumatanda, mas tumatagal po ang pagmomolt ng mga crayfish. Importante din po natin malaman na habang nagmamature ang mga crayfish, dumadalang din po ang pagmomolt nila.
Unfortunately po, ito rin po yung stage kung saan maraming namamatay na krillings or crayfish. Kapag madalas na po ang failed molting sa inyo, siguraduhin nyo pong i-check nyo na yung mga water parameters ninyo para maiwasan na po. Kapag natapos na po itong stage na to, doon na po papasok yung tinatawag nilang post-molting stage. Ito po yung stage kung saan mahina pa ang ating mga crayfish. Dahil dito, napakadelikado po sa kanila na maatake ng ibang mga crayfish dahil wala pa po silang panglaban. At higit pa doon, malambot pa po yung exoskeleton nila. Ito po yung dahilan kung bakit kailangan natin silang lagyan ng mga hides o pagtataguan para po makatakbo sila just in case merong gustong umatake sa kanila. Tatagal po ng 24 hours or minsan higit pa, depende po sa laki ng crayfish, na mag-develop sila ng exoskeleton. Kailangan po kasi nila yung chitin synthase para kumapal yung exoskeleton nila. Huwag nyo rin po palang aalisin yung pinagbalatan nila kasi magandang source po yon ng calcium. At ang huling stage po ay tinatawag na intermolting stage. Ito po yung pagitan mula sa huli nilang pagmomolt hanggang sa bago uli sila magmolt. Habang lumalaki po sila, mas malaki po ang kakailanganin nilang calcium para makapag-ready po or makapaghanda sa susunod na pagmomolt nila. Kaya napakahalaga po na ang magiging diet nila after nilang mag-molt, sinasamahan po natin ng mga pagkain na mayaman sa calcium. Sana po makatulong po itong video na to para mas maging successful pa ang pagmomolt ng inyong mga crayfish. Kung meron pa po kayong mga katanungan or video na gusto nyong gawin namin, paki-comment lang po sa comment section. Makakaasa po kayo na susubukan namin ang lahat para makagawa po kami ng makabuluhang video para sa inyo. At bago ko po tapusin tong video na to, nais ko pong magpasalamat sa 117 subscribers na meron na po kami. Sana po patuloy nyo po kaming suportahan. At kung bago po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutan mag-like and mag-subscribe para po ma-notify kayo sa susunod naming video. Hanggang sa muli!